Magandang gabi po. Matapos ang ilang linggong pamamahinga, balik limelight po si Senadora Miriam Defensor Santiago. At katulad ng dati, palaban siyang muli. Binalikan ni Senadora Santiago ang nakaalitan niyang si Senate President Juan Ponce Enrile, idinamay niya na rin pati si Senador Panfilo Lacson na nauna nang nagbintang sa kanya ng katiwalian. Hindi ganong ininda ni Senator Enrile ang bira ni Santiago, samantalang si Senador Lacson naman, tinawanan lang ang kanyang mga patutsada. Nakatutok si Mark Salazar. Matapos ang mahabang pagpapahinga dahil sa sakit na hypertension at bone marrow disorder, nananatiling palaban si Senador Miriam Santiago. Sa panayam sa radyo kaninang umaga, sinabi niyang kahit pamukhang pinatatawag na raw siya ng International Criminal Court, hihilingin daw niyang ipagpaliban ito para mapaimbestigahan pa niya sa Senado ang mga kasinungalingan umanong isinulat ni Senate President Juan Ponce Enrile sa kanyang autobiography. May ibubulgar daw siya sa kaalyado ni Enrile na si Senador Lacson na tinawag niyang hindi Ping kundi Pinky. Kaya sasagutin ko yan si Pinky Lacson na yan at hindi lamang iyan, kakalkalin ko isa-isa from A to Z ang lahat ng kasalanan niya. Maganda ka dahil meron akong parliamentary immunity, ibulgar ko lahat ng kasalanan mo, pati ang sexuality mo. Tapos ikaw, hindi ka na senador, wala ka ng parliamentary immunity. Pag sumagot ka sa akin, demanda kita ng DIPE. Tinawanan lang ni Lacson ang banta ng senadora. At sa isang pahayag, sinabi ni Lacson kung ang patutsada daw ng senador ay tungkol sa kanyang sexualidad, hindi daw siya bading at wala siyang intensyong maging bading. Ayon kay Lacson, nai-refer na niya sa ombudsman ang mga ebidensya na magpapatunay na ginamit daw ng senadora ang pera ng Senado para magrenta ng opisina sa isang building na pag-aari ni Santiago. Payo raw niya kay Santiago, ito ang paghandaan. Pero depensa ng senadora, wala siyang maling ginawa nang rentahan niya ang opisina sa sariling building na pag-aari ng pamilya niya. So yun ang sabi ng Senate Secretariat sa akin. Sabi niya, ma'am, pwede yon. Ako ang may-ari niyan eh. Pwedeng ako rin ang mag-uupa doon. Sabi nila, oo, may paraan yan eh. Napipirma ang hindi ikaw kung hindi ang Senate President. Tapos ang magpipirma yung nung namamahala ng iyong building. Ang tatawag namin doon ay office manager. Kahapon naman sa harap ng daan-daang estudyante ng UP Manila, di ito nagpaawat sa galit kay Enrile at sa libro nito. Kung mapatunayan, na totoo pa lang sinasabi ni General Montaño at sinungaling na naman pala itong Enrile na ito, harapin niya ngayon ang prinsipyo sa batas na if you have been telling a lie in one thing, then it has to be presumed that you've been lying in everything else. Ang tinutukoy ng senadora, ang nangyaring ambush umano sa sasakyan ng nooy Defense Minister Enrile noong 1972. Ang ambush na ito ang sinasabing mitya sa pagdeklara ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Si senatorial candidate at retired General Ramon Montaño Jr., dating Philippine Constabulary General at isa sa mga sumuri sa sasakyan ni Enrile matapos ang umano'y ambush, sabi niya peke daw ang ambush. Pero pinanindigan ni Enrile ang mga sinulat niya sa libro. We saw they took pictures of the car, etc. How did it happen? They were intercepted raw. Sabi ko, how come very neatly ang gunshots? Yung libro na yun, kasi galingan yun. Siguro naman hindi mga mangmang yung mga tao na bumibili at binabasa nila. Hindi lamang minsan, binabasa nila ng 2-3 beses. Alam mo, sa politika ito politika. Maraming gustong magpapansin. Handa raw si Montaño na humarap at tumulong sa investigasyon ni Santiago. Mark Salazar, nakatutok, 24 Oras.